Sabi dito, sa verse 22, after these things, Jesus and his disciples came into the land of Judea, and there he was spending time with them and baptizing. And John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was so Mm, much water there, and they were coming and were being baptized. For mm, John had not yet been thrown into prison. There arose therefore a discussion on the part of John's disciples with a Jew about purification. And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have borne witness, behold, he is baptizing, and all are coming to him. John answered and said, A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and bears and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. And so this joy of mine has been made full. He must increase, but I must decrease. He who comes from above is above all. He who is of the earth is from the earth, and it speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. What he has seen and heard, of that he bears witness, and no man receives his witness. He who has received his witness has set his seal to this, that God is true. For he whom had God has sent speaks the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hand. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Amen. So dito sa kwento, mula sila sa Jordan, 'di ba? Binaptizan ni Juan si Jesus sa Jordan. At tinawag ni Jesus yung kaniyang mga alagad at nagpunta sila sa kasal sa Cana. From Cana, mm, nagpunta sila ng Capernaum. Tapos nung mm, Passover, nagpunta sila ng Jerusalem at yes. doon nga ginawa ni Kristo yung nagalit siya Parsihakon. doon sa templo, doon sa pinagagawa ng mga tao doon. Mm, And then from Jerusalem, nagpunta sila ng Judea. Kung bakit sila nagpunta sa Judea, kasi nga nagbabaptize din sila, ayon dito sa kwento. So, iniwan nila si Juan, nagpunta sila sa Judea. Si John naman dito siya sa Aenon near Salim. Doon sa sa Jordan, alongside din ng Jordan River 'yan, yung sa Jordan Valley na sinasabi. So, nagkaroon ng ng discussion yung alagad ni Juan doon sa isang Jew. At yung pinag-usapan nila ay purification. Yung isang meaning kasi ng baptism ay purification. Yun yung nisisimbol din nun na huhugasan nga yung iyong kasalanan para maging righteous ka. Yun yung symbolism, isang symbolism ng baptism. So, nagkaroon confusion doon sa mga tao kasi mm, yung mga kasama ni Kristo nagbabaptize din sila. si Tapos John. si John nagbabaptize din. So, nagkaroon sila ng discussion, yung mga disipulo ni John at saka yung isang Hudyo. Yun yung sinabi sa verse 25. So, sabi nila, oo nga no, yung iisipin natin, imaginein natin yung andun si Jesus tapos itong si Juan, alin doon ang kanino kami magpapabaptize kung ikaw yung bago. So parang parang ang nag-i-imply or nagpapahiwatig itong kwento na may confusion yung mga alagad ni ni Juan pati yung Hudyong kausap nila.
So simula nun, nagtanong sila. So sa verse 26, so John's disciples came to him and said, Rabbi, the man you met on the other side of the Jordan River, ito nga, speaking of Jesus Christ yun, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people. And everybody is going to him instead of coming to us. Feeling nila nagkaroon ng competition, competitor yung kanilang, tawag dito, pinuno na si John the Baptist. Sabi nila, Guro, yung sinasabi mong Messiah, nagbabaptize din sila. At nagpupunta yung mga tao doon instead of dito. Mas maganda kasi yung translation ng New Living doon sa nakita ko eh. Oo, yung etong ginamit ko, yung sabi everybody is going to him instead of coming to us. So para bang nagkaroon tuloy sila ng kung sa negosyo nagkaroon sila ng kakumpetensya na doon mas maraming tao. Parang nawalan sila ng customer kung sa negosyo, yung ganun. Tapos, sumagot si Juan, sabi niyang ganun. Hindi pa si dito, dito sa kwento dito sa Gospel of John, hindi pa siya nabibilanggo. Wala ito sa sa other Gospels. Kasi nagsimula yung ministry nung Jesus nung nakabilanggo na si Juan Bautista. Pero dito sa John, ito yung kasulatan na nag-fill ng gap kung ano yung wala doon sa tatlong gospel. So yung kwento na to wala ito doon sa tatlong gospel, doon sa synoptic gospel na sinasabi nila. So yun yung yun yung parang iringan nila. I mean, yun yung tanong nila na nagpupunta sila doon, hindi na sila sa atin. sa tingin ng mga sa tingin ng mga alipores ni Juan Bautista sa alagad niya, sa tingin nila nawalan na kumonti yung taong nagpupunta sa kanila kasi nga meron ng Messiah, ito nga yung si Jesus na nagbibinyag din. Naisip ko yung para bang iringan din ng mga yung parang tawag dito? Ibang sekta. Oo, yung ganun, yung yung kunyari, nagtayo ng simbahan si Maymay. Tapos dumating si Ate Ami, nagtayo din ng simbahan. Tapos yung mga tao, nalilito tuloy, kanino ba sila sasama? Kay Ate Ami ba or kay Maymay? Tapos yung mga alagad ni Maymay, sasabihin na, Uy, ayun tuloy, yung ganon. Kumonti tayo kasi nagpunta sila sa kabila. Pero ang sabi ni John dito, sumagot si John, sabi niya, John answered sa verse 27, a man can receive nothing unless it has been given from heaven. Totoo naman yung sinasabi ni Juan, na kahit yung mga tao, kung hindi naman talaga idadaan ng Diyos sa kanya, hindi sila pupunta. Ina-acknowledge ni Juan dito yung kanyang pagiging subordinate. Tanggap niya yung kanyang kalagayan na siya nga ay mas mababa kaysa kay Jesus. Ina-acknowledge niya rin na lahat ng ating natatama ay mula sa Diyos. Lahat ng taong nagpupunta sa kanya, lahat ng meron siya ay mula sa Diyos. Iyon sinasabi sa verse 27. Tapos sabi pa niya, you yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but I have been sent before Him. Alam nyo naman na hindi nga ako si Kristo, sabi ni Juan, pero I was sent before Him. So, magkakaroon tayo ng parang comparison. Si John, forerunner nga ng Messiah, hindi siya si Kristo. Etong si John ay sinasabi niya tungkol doon sa ang lahat ng sinasabi niya ay patungkol dito sa Messiah na si Christ nga. Siya yung prophet of God
yung the voice shouting in the wilderness, tapos repent and believe because the kingdom is at hand, sabi niya ganun. Tapos ano pa, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, sabi niya ganun. Si Jesus, siya yung Word, siya yung Son of God na pinagsasabi nga ni Juan. Tapos itong si Juan, sabi niya rin na I baptize you with water, but he who is coming will baptize you with the Holy Spirit. Ito nga si Kristo ang tinutukoy niya rin. So dito sa verse 29, sabi niya, siya yung parang best man sa ating konteksto ngayon. Siya yung abay ng groom. At si Kristo nga yung groom dahil yung church ay yung bride. Ayon naman kay Paul. Pero dito ang paliwanag ni Juan, siya yung friend ng bridegroom. Sa Judean culture, yung bride ay yung best man, yung parang master of ceremony na rin nila. Na siya yung nag-aayos ng programa, kung may kailangan yung mga taong bisita, doon sa best man sila nagsasabi. Na yung best man ay binigyan ng groom ng authority para mamahala. So ganun yung ganun yung sinasabi na Juan na siya lang naman ay abay, hindi siya talaga yung groom. So alam na alam ni Juan yung kanyang role. Ang mahirap kasi sa tao, minsan niisip sila na yung Diyos. Pero si Juan, hindi. Hindi niya nakalimutan na siya lang ay yung inutusan na ipakilala kung sino si Kristo. And so, this joy of mine has been made full. Siyempre, masaya siya kasi nakita niya yung kanyang pinagsasabi noon. Na-meet na niya. He must increase, but I must decrease. Must. Ito yung sa Tagalog to, kailangan, dapat mangyari. Emphasis kasi ng must ay yung talagang kailangan, hindi pwedeng pumalya. Sabi ni Juan na magdi-decrease naman talaga siya, and then si Kristo nga yung mag-i-increase. So, and then dinagdagan pa niya, siya naman ay mula nga talaga sa lupa. And then ito naman si Jesus na sinasabi niya from heaven and above all things. So, matatandaan din natin yung sinabi ni Jesus na kay Nicodemus na sabi niya, we speak what which we know and bear witness of that which we have seen, and you do not receive our witness. If I told you earthly things and you do not believe, how shall you believe if I tell you heavenly things? So etong si Juan, panglupa lang yung kanyang yung kanyang sinasabi. Na siyempre yung ipinakita lang ng Diyos sa kanya, yung nabasa niyang sila Elijah, sila Isaiah noon, yun lang ang alam niya. Pero si Kristo, alam niya lahat. Kasi nga galing siya sa heaven. And lastly, etong si John, under siya sa covenant. Sabi ko nga noon ay Old Covenant. Sabi ko nga noon ay siya yung last prophet ng Old Covenant. Tapos ito naman New Covenant na si Christ. So silang dalawa, si John at saka ni Jesus, ito yung transitional period ng mag-fade away si Old Covenant, and then paparating naman sa scene si New Covenant. So dito sa kanilang dalawa, si John at saka ni Jesus, ito yung transition period from the Old Covenant to the New Covenant. Connection nilang dalawa. Makikita natin itong John the Baptist last testimony. Kasi pagkatapos nito, ayon dun sa ibang kasulatan tulad ng Matthew, Mark, and Luke, ibibilanggo na. So dito sa John, ito yung last testimony niya. So ito nga, Jesus came from heaven. Sinabi niya rin yun doon sa John 3:13 na He who descended from heaven, even the Son of Man. Siyempre, galing siya sa langit, alam niya kung ano yung totoo. Dahil nga,
anak nga rin na siya ng Diyos. At lahat ng sinasabi ni Kristo ay tungkol sa Diyos. At never na nag-contradict yung sinasabi ni Kristo at ng Diyos. Yan ang lagi natin tatandaan na walang contradiction sila Diyos Ama at saka si Diyos Anak. Na may mga nagtuturo na iba yung Diyos ng Old Testament, iba yung tatay ni Jesus sa New Testament. Hindi ganun yon. Yung Diyos sa Old Testament ay siya yung tatay ni Jesus sa New Testament. Kaya nga itong transition na nangyayari dito sa kwento, mahalaga ito para maintindihan na magkarugtong itong Old at saka New Testament na ating binabasa ngayon. Hindi sila magkahiwalay. And then, Jesus has the Spirit's power unlimited. Siyempre, di ba nung pininiyagan siya ni Juan, dumapo yung dumapo yung parang dove sa kanya, yun yung Spirit. Kaya naman, empowered siya. At siyempre, anak nga siya ng Diyos may kapangyarihan siya talaga. And then, Jesus had been given all authority by the Father. Inulit din to ni Matthew na all authority has been given upon me. Go therefore, sabi niyang ganun sa Matthew 28. Go therefore and make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kasi nga all authority has been given by the Father to Jesus. At inulit to din ni Paul doon sa napag-aralan na natin to doon sa Colossians 2:15 to 17, yung supremacy of Christ. Napag-aralan na natin yun noon yung sa sermon ni Ate Sonia. And then inulit niya uli yung sinasabi din ni Kristo na doon sa John 3:16 na life to those who believe. And doon sa verse 18 ng John 3, those who do not already in condemnation. Those who do not believe are already in condemnation. Sabi dito, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Walang ginawa si John, kundi lahat ng kanyang turo ay pointing to the Messiah, pointing to the truth, pointing to Jesus' teachings. So, hindi siya nagtuturo ng kanyang sariling katuruan, kundi lahat ng kanyang turo ay tungkol dito sa Messiah. Yun yung role ni Juan bilang forerunner ni Christ. So, napakaganda yung gayahin si Juan, kung magagaya lang natin na pagka tayo nagtuturo, wag na natin isingit yung ating mga accomplishment sa ating mga ginawa, kundi i-acknowledge natin na kaya yun nangyari dahil sa grasya ng Panginoon. Babasahin ko ulit itong diniscuss natin na John the Baptist last testimony. May kasi nagsasabi na si John the Beloved daw ang nagsulat nito, pero dito sa takbo ng kwento nito, si Juan ang nagsabi. Mula dito sa verse 29 hanggang 36, si Juan ang nagsasalita dito. At itong si Juan ay hindi siya tawag doon? Hindi siya nagselos kung bakit marami ang taong pumupunta kay Jesus. Kasi nga unang-una siya naman talaga yung dapat puntahan ng tao, hindi si Juan. Iyon yung ipinaliwanag niya sa mga alagad niya na hindi, mali kayo doon sa inyong iniisip, doon sa assumption ninyo, kasi si Jesus talaga dapat ang sundin, hindi si Juan. Yun yung kanyang ipinarating dito sa mga disipulo niyang nagsasabing, yung nagpuntahan sila sa kabila,
umunti tuloy tayo dito ngayon, yung ganyan. Pero si Juan, no hard feelings. Okay lang sa kanya yon. Kasi nga, sabi niya, siya naman talaga yung Messiah. At ako'y ano tawag dito? Isang hamak na, ano yung sa Tagalog, Ate Ami? Ako'y isang hamak lang na tagasunod din niya, yung ganun. Ulitin ko lang to, especially para kay Dailin. Ito yung lesson natin, ngayon, yung sa discussion of John's disciple with Edu on purification. Ito nga yung parang nagkaroon sila ng, alam kung inggit yon or ano. Pero tingin ko confusion to hindi naman sa inggit. Sabi nila, dito, the man that you met on the other side of the Jordan River, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people and everybody is going to him instead of coming to us. At ito nga yung ginawa nating comparison sa kanila. So sabi ni Juan, siya ay forerunner ng Messiah. Siya ay prophet ni God, siya ay baptized ng water, siya ay parang best man at siya ay galing sa lupa, mas decrease at siya ay nasa old covenant. Si Jesus naman, ito yung sinasabi ni Juan. Kaya nga nagte-testify si Juan na ito yung Messiah. Si Jesus Christ ay siya yung Son of God, baptizes with the Holy Spirit, siya yung groom at from heaven and above all things, and must increase, and siya yung mag-e-establish ng new covenant, which is prophesied din doon sa Jeremiah. Natatandaan ninyo yung sabi ko noon na I will pour my spirit upon them. Tandaan mo yung may promise ni God. Jeremiah 31 to 34. At saka sa Ezekiel 36:22 to 28, speaking of the new covenant. Then ito yung mga patotoo ni Juan. Si Jesus ay galing sa langit. Jesus ay alam niya nga ang lahat at nagte-testify siya sa tungkol sa Diyos. Kasi nga sabi niya dito, His witness has set His seal on this, that God is true. Ang ipinagdaramdam lang ni Juan, may mga taong hindi naniniwala sa kanya. Sabi niya dito, no man receives his witness. Na nangyari din to, na experience din to ni Juan, pero nung dumating nga si Kristo, meron pa rin hindi naniniwala sa kanya. So yun yung parang niya, pagkadismaya niya na napagod nga siya sa kapapakilala sa Messiah nung dumating yung Messiah, ayaw pa rin nila maniwala, yung gano'n na frustration din ni Juan yun. Na ginawa niyang lahat, ayaw naman nilang maniwala. Dumating na tong pinagsasabi niyang Kristo, may mga taong hindi pa rin naniniwala sa kanya. Sinabi rin yun ni Jesus doon nga sa John 3:16, di ba? Na lahat na naniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa inulit niya uli sa verse 18, sabi niya, he who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So dito sa sa verse 36, inulit din ni Juan yun. So condemnation talaga ang aabutin ng mga hindi maniniwala dito kay Jesus. At ito yung reflection natin. How is John the Baptist a model witness for Jesus? May tanong ba kayo doon sa topic natin? Ano naman anong tawag dito? Yung kwento dito nga, ilinaw ni John yung kanyang role. Siya nga ay isang hamak na tagapagsalita. And then yung kanyang emphasis niya kay Kristo, ifinocus niya kay Kristo. 'Di ba hindi nga siya nagalit nung sila Nathaniel, sila Peter sumunod kay Kristo 'di ba? Nung nabinyagan si Jesus,
Tapos nandun sila Juan, tapos si Nathaniel, si Andrew, at saka si Peter. Hindi nga nagalit si Juan nung sabi ni Jesus na halika kayo rito at maging ano Sunod nga kayo siya. sa akin. Oo, sumama kayo sa akin. Ang sabi nga ni Juan behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi niya ganun. This is He on behalf of whom I said, after me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. So, yun uli, yung emphasis uli ni John the Baptist, yung kung sino si Christ. Yes. Yun Talagang yung kanyang tinatestify niya na si Jesus ay Kristo. Oo, yun. So, kahit kailan, wala tayong mababasa na iniangat ni Juan Bautista yung kanyang sarili. Ang Hindi. sarili niya. Wala. Sabi niya nga, I am not worthy to untie yung sandals ni Kristo, di ba? Nung sabi ni Kristo, binyagan mo ako, tapos sabi ni Juan, dapat nga ako ang binyagan mo di ba? Sabi niya ganun. So, never na nag-claim si Juan ng kanyang superiority. Yes. Yung kanyang focus ay lahat ng tao, tingnan ninyo si Kristo, yung ganun. Which is magandang sundan ng isang preacher, teacher na wag puro experiences ang sermon. May mga pastor na ganun, asawa nila, anak nila, yung mga nangyari sa buhay nila, yun yung maririnig nyo sa buong oras ng kanilang sermon. Wala kayong maririnig tungkol dun sa sinasabi ng Biblia. Hindi ko alam kung naka-experience kayo ng ganun, pero maraming ganun ngayon. So, yung emphasis nila doon sa kanilang achievements na ginagamit lang nila parang, tawag dito, ginagawa nilang alalay lang ang Diyos. Pero dito kay Juan, sabi niya, I must decrease, He must increase. Ako'y galing sa lupa, siya'y galing sa langit. So, alam niya kung saan siya lulugar. Kahit kailan hindi siya nag-overstep. Lahat ng focus ng kanyang preaching ay Messiah. Na sabi niya sa mga tao, tumingin kayo sa Messiah. Dahil sa kanya makakatagpo kayo ng buhay na walang hanggan. Si John, walang buhay na walang hanggan kasi nga siya rin mismo nangangailangan ng Messiah. So, alam na alam niya yung kanyang role. At sana sinasabi ko rin to sa sarili ko, wag sanang dumating yung panahon na ako yung naitataas. Ayokong mangyari. Wag naman sana. I pray na dumating yung temptation na, oy, sikat ka na, yung ganon. Tapos, ikaw naman, parang, maraming nangyaring ganyan na marami rin sa atin sa Pilipinas na sarili nila yung kanyang itinataas, tapos parang ginagamit lang si Kristo na alalay nila, yung pagka ika'y ligtas, pagka ikaw naging Kristiyano, lahat ng gusto mo, makukuha mo. So, hindi yon yung tamang katuruan. Kasi kung titingnan natin si Juan, pupugutan nga siya ng ulo ni Haring Herod ba yon, yung Herodias. Pero hindi siya natinag. Although may nag-doubt din siya, pero syempre normal yun sa tao. Syempre, pero hindi siya natinag na kilalanin yung kanyang lugar na kahit kailan hindi siya mas mataas kaysa kay Kristo. Yun yung pinaka-summary ng ating usapin ngayong gabi. Acknowledge niya yung kanyang role bilang tagapagsalita ni Jesus. So, ang tanong ngayon, how is John the Baptist a model witness? Paano ba to magiging magandang tularan natin? At paano natin tularan siya. Yes, paano natin to rin sa atin? Ako ang nagdala kay
Yung ganon, di ba? Yung parang, Oo, totoo. parang sa'yo nakasalalay yung kaligtasan ng iba. Hindi ganon, na pagka naman yung mga kausap natin, sermon na to. Hindi na to Bible study, sasabihin ko, sermon na. Para, yung bang, na, wag sasama ang ating kalooban kung yung ibang tao ay sa ibang simbahan magsisimba. As long as, as long as alam natin na tama yung kanilang pinaniniwalaan. Kasi pareho lang yun eh. 'Di ba Tama. nga Mm. sabi ni Paul na si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Iyon ang Tama. ang anuhan natin kasi uso na rin yung yung dito. Proselyting. Oo, yung proselyting, yung kukuhanan mo yung member ng isang simbahan para isama sa simbahan ninyo. Hindi maganda yun, Mm. kasi Tama, hindi maganda talaga yun. estorbohin mo lang yung kabila eh. As long as tama naman yung turo nila, wag niyo nang Mm. pakialaman yung ganon. Kaya kung may bago tayong encounter, tatanungin natin kung ano ba yung pinaniniwalaan mo, Mm. ano ba yung mga tinatayuan mong turo. Ngayon, kung hindi maganda, doon tayo papasok. Pero pagka tama naman yung sinasabi niya, hayaan na natin siya kung ayaw sumama sa atin. So, hanggang Tama. lang tayo. Hanggang invite and then ituro natin yung salita ng Diyos sa kanila. Hindi yung mga experience. Although maganda rin na gawin na parang patotoo yung testimony rin natin sarili, pero huwag natin yun gawin na pinakasentro ng ating mga sinasabi. Gayahin natin si Juan na lahat ng sinabi niya ay tungkol sa kay Jesus. Sermon na rin yun. So, yun po, yun yung ating topic for tonight. May tanong po ba? Ito, tuloy lang natin yung ating babasahin na daw. Ito na, magsisimula ng lumaki yung ministry ni Jesus. At isa pa pala, pahabol, yung sa binyag, makikita natin dito na nagbinyag din sila Jesus. Hindi lang si Juan ang nagbinyag. Ito yung pinagmumulan ng mga yung usaping believers baptism. Kung natatandaan ninyo yung mga believers, yung mga baptism seminar ninyo, ito yon dito siya nagmula. Na binibinyagan talaga ang lahat ng nananampalataya kay Jesus. Symbolism nga ng purification. Na sa Old Testament, purification yon. Pero dito naman sa New Testament, yung sinabi ni Kristo na gawin natin to para gayahin ng iba nung magpapabinyag siya kay Juan. May ibig din sabihin yon na ikaw namatay sa iyong kasalanan at sinamahan ka ni Kristo noon, and then nung nabuhay si Kristo, magkakaroon ka din ng buhay na walang hanggan. Ito, yung pinangako niya. Yun yung meaning kung bakit tayo pinabaptize. Alam ko naman, alam nyo yan eh. Review lang natin para hindi natin makalimutan. Okay. So, yun na. Wala na. Tapos na. At kung may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong.